Looking good. And of course, the birthday boy, Mateo Ginicelli. Hi, Matty! Salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you very much for coming. Thank you po. You're welcome, thank you. And of course, Tanya Padilla! Yung magandang hapon po sa inyo lahat at siyempre, gusto ko nang pasalamat sa pagpunta ninyo at sa pagbibigay ninyo oras. Thank you. Thank you, DJ. And of course, the birthday girl, Catherine Fernando! Hello, good afternoon po sa inyo lahat. Thank you so much for coming. The blockbuster box office director, May Cruz Alviadre. Thank you very much for coming and for joining us this afternoon. Thank you very much. And of course, ito na nga po, 10 o'clock since na-upload po siya kagabi, 10 p.m. Oh, it already hit 2 million views! Grabe. In less than a day, di ba? Parang ganon. And 87,000 shares sa Facebook. And today, right now, I'd like to, gusto namin ipalabas, mapanood ninyo. This is the full trailer of Can't Help Falling in Love. Please watch this. Jose Barrio Gonzalez Jr. Hi, I'm Gabby Presta. Hindi mo naman kailangan tawagin kasi dos na yun. Hello, Dos. I'm your wife. Sister, and si Miss. Hindi ka nga talaga ito, misis nga talaga. Kaya kailangan maghiwalay na. Pero di naman iwalay agad, ang bilis naman. Paano kung gusto ko nakasalay mo? Naging Mr. and Mrs. Hindi ko pwede malaman ang fiancé ko. Are you willing to spend forever with me? Can't believe it. Can't take it. Sasabihin ko to kay Jason. Huwag mo solusyon na. Kaya naman ipatunayan sa korte ay kayong dalawa, hindi na kayo pwedeng magsama. Dos, ito yung mga grounds para sa amendment natin. Unbearable jealousy. Kagabi, hindi ka nagselos. Nakita kita, no? Nagselos ka sa mga ex ko. Hindi ah. Pero hindi mo kailangan magselos. Ikaw ang pinakamaganda sa kanilang lahat. Insanity. Bigla-bigla ako na natutunan. Bigla-bigla ako na lang nagagalit. Dos, tumutulog. Pero sabi, Alam mo ba ang pinakamalaking psychological problem? Pag-ibig. Can't stop it. Gusto ko lang naman sabihin nyo dito para yung misis ko. Kaya kasi mag-iiwalay na ito. Can't deny it anymore. kailangan ko kasi gawin ko. Ayoko na. Tignan mo nga yung itsura mo. Ang desperada mo. Minahal ka na ba? Nagmahal ka na ba? Papa to parang mahirap na eh. Mahirap ang mahulog o mahirap umalis? This time, Star Cinema proudly presents the country's premier love team, Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Sa totoo lang, nakakatakot magmahal. Pero nung nakilala kita, na-realize ko na mas nakakatakot pag pinili mo din magmahal. Can you turn a wrong thing right when you can't help falling in love? Directed by May Cruz Alviar. Goodbye, my future ex. April 15, 2017 in cinemas. Beautiful trailer! Okay, pa-out na. Ayan. Lights on now, please. And of course, to officially start with the question and answer, I'd like to turn you over to Tita Ethel. Tita Ethel, where are you? May mic na siya. AJ, ako ko nang magtatanong. Go, Tita Ethel. The biggest psychological problem that was love. First time you to direct the two of them. Hello po. Actually, this is my third time. Ay, fourth time. Third time with Karen DJ. The first time was in 24/7 in Love. The second time was Crazy Beautiful You. And then, Pangako Sa'yo. And then, now this one. So, it's our fourth time together. Of course. Kayo daw, the two of them are more mature. Opo. Pwede malaking how. Different pa. How you were able to.
get the best out of it? Ano po kasi because syempre sa dami na lang nagawa nilang proyekto, and of course they work with the best directors like sila Ina and sila Direk Rory. So lalo silang nasasala. And now the way they adapt scenes and the way they parang kung paano nila hinahandle yung pagiging artista, makikita niyo na there's iba yung handling. Mas professional, dahil less bata, less harot. Less harot. Parang hindi na yung parang they know their characters better. It's easier for them to grasp yung kailangan. So they've matured in that sense in their professionalism and even personally. Parang minta mo na yung demeanor, mas nagdogan, hindi na bata. Hindi na sila bata. Parang they grew up in front of in front of my eyes. So parang yun. Pero in their last film, Barcelona, laban ko, may kissing scene sila. Dito, ano kayo? But, can it be more? Watch ka lang po natin para malaman po natin kung ano yung what to expect. Can it be more? Hindi naman po more talaga because let's do it gradually. Dahil syempre, kung naman po natin madaliin, hindi natin minamadali yung pag-measure nila. So, yung tama lang po sa okasyon. Tama sa okasyon, ang cute ng dalaga. Pero ang ganda mo ngayon. I know. Thank you. Tita, pakita natin ng role ni Jano sa kanila. Gusto mo? Role ni Jano, si Cristel, sa kanila Mateo. But please, tanong muna ako sa dalawa. Go ahead. Sige. Panagay yung dalawa, sino ang unang ikakasal? Sino ang? Unang ikakasal sa kanila. Oh. Kasi natanong na sila, tatanong sila si Mateo. Ano yung mami? Sino muna ikakasal sa amin? Sa totoong buhay? Dito kasi kakasal. With another partner, Matita, I don't get it. Ikakasal sila sa ibang partner. Sa totoong buhay? Sa totoong buhay. Hayaan mo na. Hindi na lang natin ang role dito ni. Hindi natin nakasal. Lost ako doon Si Cristel muna. Ano ta? Cristel mo ang role niya. Sige, Cristel, your role here. Ako dito si Jen. Ako po yung one of the best friends ni Catherine na enrolled na ipo-portray ko ni Catherine as Gabriela. Anong klaseng best friend ka, Cristel? Ako yung actually makaka-witness sa magiging struggle, sa problem ni Gabriela na gagampanan ko ni Catherine. Ako po yung tutulong sa kanya sa mga problema niya. Ako po yung palaging nandyan para supportahan siya as best friend. Lagi na po na devil's advocate. Okay. Thank you, Janus. Your role here. Pinsan mo ako dito ni DJ na best friend niya. Okay. Tapos, ganun din. Parang may community kayo dito ng mga medyo malalarong lalaki. Ano ba yung may community pa kayo dito? Isang bahay kayo nila, nila Archie. Ano yung nakikita ko sa channel? Pamilya kami. Pamilya. Okay. Yun. So, yun, ako yung partner in crime niya, mga adventures niya, ako lagi mong katakaka. Okay. Thank you, Janus. Matty! Ako naman po yung role ko dito, the long-time boyfriend of Catherine Sigap. 6 years na po kami nag-relasyon. And proposed. Kung you can see mo, nag-propose po ako sa kanya. So, yun. Nandun doon natin. And the law student in America. Okay. Lawyer, taking the bar. Pabata ang mga roles ni Matty, Katniel, Okay, thank you. Tita Ethel? Okay, so Daniel, DJ, your role here. Medyo, ang saya ng character na rito. Parang good vibes na, Oo. Talagang, ako nga pala si Dos dito. Si Dos. Yes, pinsan ko dito si Janus. Tawagan namin dito Bal. Bal? Yes. Then, ayun, si
Dos is very adventurous na tao. Hindi siya mahilig magano ng mga problema. Hindi niya na-entertain masyado mga problema. Kesa may problema siya si Dos yung tao hindi nagpaplano. Kapag ako ng trip ko gawin bukas, yun yung gagawin ko. Yung gano'n, talagang hindi siya nagpaplano ng mga gusto niya gawin sa buhay. Kung ano lang, yun lang. So, yes, ganyan lang si Dos. Thank you na. Ano first ka? Okay, ako po dito si Gabriela Cuesta. The total opposite naman from Dos. Kung si Dos, plano, bahala na. Siya yung planado lahat. Gusto niya, susunod lahat ng plano niya. Gusto niya, parang pleaser din siya. Gusto niya lahat ng gusto ng tao. Hindi niya upset. And yeah, long time girlfriend of Mateo, which is Jason. Tapos, magugulo yung mundo niya simula nang makilala si Dos. Kasi marami sila ayusin hanggang sa pupunta kami sa Cebu para ayusin yung program. Are you professional? Young professionals na si Gab at si Dos? Yes, working. Working na. Okay, so mga 21, 24 age siya. Okay. Mr. Endo? Ang susunod naman tatanong si Shirley Pizarro. Ayun, si Shirley. Kailangan sumunod kay Tita Ethel. Anong sabi ni Tita Ethel? Kailangan magtanong. Okay. Hindi, tatanungin ko lang, yung sa title, Ethel Falling in Love. Sino doon sa cast ang nagsabi nito? Tapos kanino? Si ano ba? Si Daniel ba? O si Kat? Pareho. Pareho. Pero sa trailer yan, makikita niya si Dawson. Pero makikita niya pag sa buong movie, gano'n naman pag mahal mo, pareho kayo, you can highlight. So sa totoong buhay, pati sa kayo rin. Sa totoong buhay naman, tanongin ko, kailan niyo sinabi yung line na to, you did? Kanino at kailan? What was the line nga, Miss Shirley? Sa totoong buhay naman, nasabi na ba nila yung line na to na I can't help falling in love with you? Okay. They're willing to share it. In real life, nasabi mo na DJ said, can't help falling in love with you. Hello. Oh, matagal ko na yan. Why? Matagal na. Yun lang. Kat, nasabi mo na rin can't help falling in love with you. Oo naman. Oo, DJ, oo naman. Kasi bakit ko nasabi ni DJ, tapos hindi mo pala nasabi. Nasabi naman. Kaya perdilan, ang gusto lang ng namin. Miss Shirley, sinatry niya daw. Nasabi mo na ba can't help falling in love with you? Every day yata nasasabi mo yan. Nasabi daw madalas, Shirley. Si Linda nakala sa mga... Akala mo si Linda, tatanungin natin kung nasabi na rin. Check out. Hi, Vince! Si Daniel, si Catherine. Wala akong pressure sa iyo, katulad ng kumita ang Barcelona. So, kailangan itong next movie nyo ipantayan din o higitan pa yung kumita ng Barcelona. Taon-taon naman nagkakapelikula kayo. May pressure pa ba, DJ Kat, na kailangan bang outdo nyo yung Barcelona, which is one of the highest last year? Parang hindi naman yung mawawala. Okay. Pero na sana maging successful yung movie, ganyan. Pero hindi lang yung sa kikitain, mas na-realize ko lalo na ginawa namin yung Barcelona kung paano ito maging maka-affect sa buhay ng ibang tao, paano siya hindi ka-relatable. And with this movie talaga, for Barcelona na more on heavy drama talaga pag napanood nyo. Ito, ang layo naman. So, okay din na parang after Barcelona, gumawa rin kami ng movie na ang layo sa Barcelona. Rom-com, little movie, ito talaga yun. Pero, yeah, we're hoping na sana maging successful, pero more importantly, sana mas marami ma-affect kami sa mga kamili sa kanin. May pressure ba na? Oo naman. Hindi naman po nawawala yun. Like sa honesty na. Oo na ma-pressure. Pero kesa isipin yung kita, I think bonus na lang yung pagka nagawa ko yung trabaho ng maayos. Kaya kung nagkapan mo ng maayos yung karakter mo, naging masaya yung set ninyo,
Di ba ho? Nagawa niyo yung bawat eksena kung paano niyo ginugusto. And siguro bago yung kita, isipin mo muna kung ano bang gusto mo dito sa pelikula na to. Kung gaano mo minahal. Babalik na lang mo yung kung paano mo minahal pelikula, gaano mo pinaghirapan. And yun naman, meron pa rin yung pressure. Thank you, Lizzie. Pero ako, delikado, thank you, kasi medyo nagkagayat na ko sa akin yung bigap ng Barcelona. It's good na nakikita namin ulit sila sa ganitong formula na ang feel ko, yung may bagong pinapakita si DJ na pagpapakyut, si Catherine naman parang may kilig din na ibang handling. Did you intentionally kailangan mo panoorin ng Barcelona para mawala yung Barcelona character nila sa bagong character ni Gavin Dos, direct? Hindi ko naman kailangan panoorin kasi pinanood ko siya out. Oo, nakasupport ka siya. Yung premiere night, andun lang. Oo. I know their project because I'm also a fan of Catherine naman. So, I know what they've done. So, in terms of attacking the characters para sa movie na to, we make sure that it's a new, we're giving something new. Actually, Siyempre nung umpisa, kasi when we started filming, it was shortly after Barcelona. So parang sandali pa lang yun eh. It was we were still on a high sa Barcelona when they said that the next film I was gonna do was with them. So even sila, parang sure na ba mag-shoot na tayo? So when we were filming, yung first shooting day namin, talaga lagi sinasabi sa kanya, hoy, si Elian. Si Elian, nakikita ko na siya rin. Parang sabi ko, loosen up, Kat. Loosen up. This is different. Si Mia, nakikita ko parang shake it off, shake it off. Grabe ang hands nilang dalawa doon, ano? Oo, si seryoso ng dalawa. Parang sabi, loosen up, loosen up. But it's good that we started early because they had a chance to, parang pumasok sa sistema nila na, okay, shake off, cut naman na tayo sa Barcelona. Shake off Eddie and Mia. Now you are Dos and you are God. So they were given enough time to get into it. But every day talagang nagta-take 7 kami because seryoso pa masyado. But it's okay because that's what we need to shake it off. You don't just take it off right away kasi they were doing Barcelona for such a long time, diba? So parang nagtagal na si Ellie at si Mia sila. Grabe yung characterization binigay ni Inang sa kanila ng it's also difficult for them as actors to just, snap out of it. So, buti na rin and of course, because they're very good actors, they were able to get out, shake it off, and then nakamove on sila to their new characters. Talagang nakaka-happy yung characters nila sa trailer. Sabi nakaka-happy. You will love them. You will love them. Kaya habang nag-edit naman, even now sa post from the music and all, parang tuwa ko sa pinagkagagawa nila. Kasi I love it even more because talagang may mga ginawa sila that, walang patumping-tumping they did it. Wala yung nothing. I did not hear anything from them. They just went on and did it. Parang kailangan gagawin nila. Wow, looking forward sa April 15 sa show week. Thank you, Direct. Kita Ethel, si Jojo ba? Kasi The next, makakaroon is, kung bibulting, known as the entertainment editor, Jojo Panano. Yes, George. Hi, Jo. Direct ko lang, every year naman, yung sinasabi ng biggest summer movie, but this one, what is this the biggest summer movie? Ano yung mga elements na pinag-isipan to make this the biggest? And how was it ate na madaming competition ang nag-team na ito? It is the biggest summer movie because, well, one, we have the premiere of doing a movie this summer that's feel good, and it's a rom-com. Yet, there's more to it than just being a rom-com film. So, hindi siya yung all love, while uchi-uchi lang, nagpapakute lang sila. Pag pinanood mo ito, lalabas ka ng cinema na may take home ka. So, it's not just a summer movie that's just gonna make you feel the summer vibe. It's going to make you think about a lot of things. And meron kang maiuwi, meron ma-affect ang lives niyo because of
characters because of the story. So more than the visuals, more than the summer feel, it's what the characters and what the story is going to give you. Tapos kay Katniel and then kay Mateo separately. Pero na ba kayong taon na matatawag yung Summer of Love at bakit? Summer of Love ng Katniel. Was there ever a year na nasabi niyo ng the Summer of Love? Could it be this year or not last year or the previous year? This year. Oh, Jo, listen up. Yeah. This year daw. Kasi kakadating lang din namin from my birthday vacation. So parang nag-take off na yung Sa bakit this year pinitahin niyo? yeah, yung sa El Nido po. So doon ko celebrate birthday ko with my friends. So this year really. Ba't di namin nalaman nandun kayo? Andun, pinost ko! Okay. 4 days. Best year, best summer ka? Yes. Would DJ say the same? Best summer? Yes. Very happy ako ngayong, kasi kakagaling lang din namin sa Palawan, kasi para sa birthday niya. And masaya kami na mag-break yung birthday niya. And sobrang nag-enjoy si Catherine. And dun sa trip namin parang napakasaya lang. Sarap. Kaya, eto, it's Summer Love. Summer Love. Ayan siya. Mateo, may year ba? Ako naman, I think this summer, because I just celebrated my birthday, and it was very nice because I spent with my loved ones in Saan ka celebrate ng birthday mo? Sa Cebu po. Cebu. So I was able to, spend with everybody. And also, I think this summer is very exciting because, I'll start getting the chance to work with these guys. And I swear, I fell in love with this love team. I told them... Dinaan tayo sa trabaho, di ba tayo? Sige! Sobrang fan na talaga. Dati na pinapanood ko lang sa TV, sa mga, Star Magic Pictures, but now, seeing their magic on screen, I know that iba sila eh. Iba, the way they look at each other, the way they do things together, it makes you happy. It makes me happy. Oh. Yeah. Diba? Thank you, Matthew. Oo, pero hindi ko na ibabalik. Okay na yun. Okay, Tita Ethel, more questions. It's very nice because we celebrate the completing pamilya. It hasn't happened in a long time. And also, syempre, Sarah was the Cebu and celebrated with us. So, simple celebration. Ano yung pag-take sa Ilisar? Yung surprise niya sa akin sa Cebu. Yung pinakamalaking gift ko sa taon ko ngayon. Wow! Surprise yun? So siya nag-organize ng pa-birthday ko doon? Ay, nila, surprise na siya. Pumunta siya. Talaga, surprise pa talaga. Ngayon ko lang nalaman. Oo, tapos, kwento ka naman, kamusta ang trabaho yung Katniel? Ano yung mga discoveries mo sa kanila? Ano yung mga ugali nila na nalaman mo while working with them? This is a very, very honest answer. Before, I used to watch them, Katniel and Skin, all these other lovers that work with this kid. Check that they're very nice to work with, they have magic. But when I worked, hindi kami nag-extend ni DJ. I was very excited to have a scene with him, but it really pushed through. But working with Catherine, and seeing her and DJ working together on the street, and looking at the rushes sa screen, iba yung magic nila. Parang meron silang string na hindi maputol. Sobrang lakas yung energy, sobrang lakas ng chemistry. And I think this means parang two people were born for each other and for each other. So it makes you happy. I'm sure it makes everybody happy, but it makes me happy. So yun. So na-witness mo rin yung sweet. Di ba kasi si DJ, pero nakita mo yung sweetness niya pag nasa set? Yung dito. No, but sobrang sweetness inside. Just the way they look at each other is very energetic and very so much love. Tapos bilang third wheel ka nga, di ba? Kamusta si Kat naman bilang partner ka niya ngayon? It was very nice doing scenes with her. She's very generous, very charming. When she smiles, she makes you smile also. Very nice, such a generous actor. So giving her. And
good, but I like to see more of her and DJ. Talagang parang Ayun, thank you. Thank you. Okay, Kat na. Okay, Kat. Hello. Belated happy birthday. Ayun na nga nagkwento mo na. Tapos nakita rin naman namin sa mga pinos mo na nagpalawan kayo. How special kung yung 21st birthday na yun ang legal ka na and all, di ba? Tapos kasama mo si DJ Lumalabers in Paradise kayo dun sa, sa Lagen ba yun? Ang ganda, no? So, how special yung 21st birthday? Feeling ko sa lahat ng birthday ko talagang pinaka-favorite ko so far. At ang 21st ko kasi ang ang tagal na pinaplano. Tapos gusto ko talaga pupunta sa El Nido. And then yung 4 days ko na yun, talagang trabaho ko para pirmahan ni Tita Lulu yung birthday leave ko na yun. So nung na-prove niya na yun, nag-ano talaga ako na I have to go to Palawan. Kasi sa bucket list ko yan. So, naikot namin, island hopping, and then kasama yung si DJ, of course, ilang year na to na sinaselebrate yung birthday ko with him. And then, parang nagkaroon kami ng sariling mundo dun sa Palawan kasi yung mga places na walang signal, tapos nag-arrange lang ng dinner sa sandbar, and nanood na kami ng stars paggabi, watching the sunset, ganyan. Mga simple talaga na bagay. Sobrang bago ko na tawag, sobrang napasaya ko. Parang after all the hard work before my birthday leave, parang naka-recharge ako din sa 4 days na yun. And it's the best birthday ever. Wow! Makwento siya, Alan. Nakakatuwa. I love it. Isa mo yung best birthday ever. Pero Kat, sabi mo, lagi naman tuwing birthday mo, kasama mo si DJ. Paano naging kakaiba yung nito kararaan? Paano siya naging different from all the other birthdays? Gumigising ka na ng maaga. Inigising namin siya 7 AM kasi kailangan lang sa tayo maaga. Hindi mo na magigising ng maaga. Anong pero ng 7 AM? Kasi mas nila na pag magsusnorkel ka, dapat ganitong oras, yung punta ka sa mga lagoon, dapat daw first thing in the morning yung gagawin mo. So, naki-adventure siya sa amin. Tapos, lahat ng gusto kong gawin, nagawa. Na hindi kami nagmamadali kasi we have 4 days. Tapos kasama mo yung best friend mo ba yun, si Aris? Ako, yes. Tapos si Kalin. Mag-show ka ba sila ni Kalin? Hindi ba? Hindi po. Kala ko sila. Nakakawa sa DJ. Parang malabo yun. Talaga malabo ba? Sorry naman. Tapos hindi kasama mo yung mami mo, no? Si Ate Nina may RF. Oo. So, ayun. So, pwede na yung mga ganon bilang legal na, di ba? Siyempre, hindi mo yung basta-basta na mapapayagan ako. Kailangan explain mo rin kay mama, ganyan. Tapos explain mo sa kanya, payagan mo. And basta yung tiwala lang, hindi lang sisirain mo yung importante. Correct. Pero hindi naman first time. Di ba nag-champion na Boracay na rin kayo last time? Oo, kasama family ko niya. Hindi yung birthday ko for after Barcelona. Kasama family ni DJ that time? Sisters niya, okay. Tapos anong gift sa'yo ni DJ? Yung birthday mo? Ma-share naman. Wala siyang masagot kasi wala akong regalo eh. Hindi, yung regalo ko sa kanya, hindi naman material na bagay, parang iba naman. Mas more on doon sa effort and sa pag-alalay ko sa kanila sa El Nido. At syempre yung pagmamahal natin. Yun yung regalo, hindi mo mabibili. Wow! Pero may kasunod pa ba ng material na bagay? Yung DJ o yun na yun? Hindi, syempre kailangan meron din. Diba? Oo naman. Meron din, pero kasunod pala. Okay, sige. Balik kay, thank you DJ. Balik kay Kat. Kat na yun na, yun na, legal ka na, you're 21. Can we expect, ano yung expect namin from you as Catherine? Mas may mga mature ka na magkagawin, mas hindi ka magiging
Tigiling ka na ba this time? Or mas, ano pa, level up sa mga bagay-bagay or what? Una siguro yung, etong movie na to, talagang rom-com siya, pero hinandal namin siya maturely, etong kanta. And then yung next na gagawin, which is Lolita Samre, nag-shoot kami ng PAR mamaya for the trade launch. Shoot pa lang parang isa yun sa magbigay ko sa mga tao na iba, kasi hihirapan din ako kung paano siya gawin lahat. Kasi yung transition siya, hindi naman siya ganyan. And siguro as ako naman, yung andyan yung open ka sa matuto pa, like maybe dancing, explore ko pa, and maybe hosting, and marami pa ako gusto gawin, kailangan ng boundaries. Oo, tas if ever ba, ano, at open na rin kayo ng DJ na mag-partner kayo sa iba, bilang party nyo ng maturity nyo as mga artista, di ba? Yes, I think, like what he said, si DJ, he wants to work with Sarah. Oo, ikaw, sino naman yung, kung ikaw yung pipili? Open naman, of course, kung ano, pero matagal pa yan bago mangyari kasi may for this year na talaga yung focus. Pero kung dadating yung time na yan, wala. Kailangan na gawin. Oo. Kung narating na yung cat, sino yung gusto mo? Personal choice. Na ano, pamara? Ako, kasi si DJ may Sarah lang. Si Mateo, katrabaho na niya ngayon. Kailangan natin ang management. Ako nga, hindi pa ako ready. Saan ba kasi galing yun? Huwag mo na. O, sige. Tapos ito, DJ, Yarlene ka na naligan na si, 21 na si Kat. Ano yung mga na-expect mo mga, kung magiging pagbabago from her? Oo nga. Ano ho? Siyempre may mga... Wala naman ako actually na-expect na... Ay, hindi nga. Sinabi na kanina, marami siyang gusto na gawin. Kagaya ng mga... Ano ba gusto niya gawin ba? Dancing. Ayan. Pagsayaw-sayaw niya. Yung mga ganyan ko siya. Okay naman dahil... Nag-grow si Catherine. Nag-grow siya and hindi mo siya pwedeng pigilan dun sa pag-grow na yun. Siyempre, comes from maturity din. And si Catherine kasi hindi siya tumitigil gumalaw. And turo din sa kanya yun ng airmat niya. Kaya hindi siya tumigil sa pag-school niya, nag-dance lessons pa rin siya. Ngayon, ano ba yung ginagawa ko ba? May nagsumag-gym, mga ganyan. Look ka ba? Basta, active siya. So, maganda naman. Okay, thank you. Parang puno-puno na po sa celebration sa namin DJ, kung sino yung pagsayaw-sayaw niya. Parang ayaw niya ba yung wala. Okay, Tita, ano may question sa Alexa ng rapper? Here? Okay, before you Anong din ba si Mercy? Alright. Okay, kay Kat and kay DJ yung tanong DJ, hindi ako sa baba. Okay, first question. In the movie kasi, in quotation marks, kasal kayo ditong dalawa. So, the first question goes, ano yung difference ng playing, that you're playing a married couple person you're compared to the other movies na boyfriend and girlfriend or parang love-hate relationship? Yung ano yung pwede sabihin natin. Yes, ayun, hindi ko masabing kasal talaga kasi, yes, kasal. Una, panoorin na lang namin siguro kasi hindi ko rin, ang hirap explain masyado kasi, baka may masabi din ako mapasensya na. Okay, second, nasabi na rin naman, na-announce na rin naman, si Angel na rin naman nag-announce that she will have a special participation sa Luna Sangre. Yes. For sa inyong dalawa, how special is this for both of you kasi mag-a-appear silang dalawa ni JLC in this? Ayun, nung nakita ko ni Tigan, sobrang nag-thank you ako sa kanya na tinanggap niya yung pagkamyon na ulit sa Laguna Sangre. Pero syempre sila naman talaga original. So, syempre sobrang nagpasalamat kami sa kanila at nabigyan nila ng oras ng pagkamyon. And dun sa gagawin nila, napakalaking parte
para doon sa teleserye. Kaya gusto namin magpasalamat ng buong puso kay Mr. Tanggay and kay Mr. Jose. Si Catherine, syempre. Nung nalaman ko yun, sobrang natuwa talaga ako kasi parang may blessing nila eh. Sila yung pinaka-original talaga from John Lloyd and kay Ate Angel na yung pilot sila yung gagawa niya. And alam natin na hindi na sa kay Ate Angel, hindi na siya pwede sa mga fight scenes nila, pero still, gagawin niya to for the Luna. And of course, andyan din si Direk Cathy for the pilot. Kaya nakakatawa kasi kita mo yung suporta ng lahat para dito sa Luna. Kaya grabe yung pasasalamat. Talagang kikilig ako yung sinabi na willing sila gawin yung pilot. Sabi nga nila, salamat mo. Diba? Okay, Tita Elda. Si Mercy Martin. Tita Mercy. Ganyan. Bang magkawak-kawak mo kanita ni Catherine, is that the way that you can help expressing your love for her in the eyes of the Nigerian crowd of showbiz writers? Malinaw na. Malinaw yung tanong. Ang tanong niyo ba hindi ko mapigilan ng gamit ko na ipakita sa inyo? Na aking si Catherine, na gano'n ba? Hindi, nalagay ko lang naman. Nagkataon lang na komportable na kagano'n. Sabi niya sila naman na intimate, ano ba yun eh? Isa na rin yun, siyempre. So may intimate moments kayo pagka, Yes. Ngayong summer kasi, where do you spend your summer love affair, vacation? Galing na kami sa dito, nagano kami dito. Kailan, kakauwi lang muna namin gagabi. At ayun, mami, masaya naman po. Ano ulitin nyo yan? Lalo na yung summer. Sana mo? Opo. She's probably referring to this Holy Week thing na bakasyon ulit. Ano nga ba plano? Hindi. Malapit pa rin ang birthday ko eh. So, kung sakali, ito na lang ang next na pahinga ko. Bakit ano? Bakit sa inyo kasi summer time is so easy lang yung start. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, Tito Mars. They came from my last question from Ate, may question pa dito, bago yung class mo. Sige po, ikaw Tita Elda. Ano naman yung gusto mo? Dino po. Ate Glenn, Rigondola. Hi, Glenn. Hi, hello. Sa Catherine, hindi kayo Catholic. Sundutin ko na rin yung tanong kayo, di ba? Pag pinapakuha nila na ng Lex, yung kamay na hindi a woman. Tuhod lang naman ang pinapakuha. Tuhod nga. Sabi ko tuhod. Sabi mo Lex. Di Lex. Tuhod pa. Being isang babae, how do you feel na yung lalaki special sa iyo ay napaka-kiss ka? At saka dagdag ko na kaya rin nakatago dahil maikli yung... Oo nga, tama na. Protective ka lang, ganyan. Actions na lang. How do you feel? How do you feel? Actually, mga ganyan din lang naman dito na namin. Even the previous, press, mas napaka-physical niya sila. Siguro napapakita namin kung gaano talaga kami komportable sa isa't isa. And yung pagiging sweet ni DJ ng mga ganyan sa lahat ng tao, sobrang kilingin niya. Sa lahat, very affectionate talaga. Kahit sa sino man sa set, kahit sila direct may ganyan. Kasi ganyan naman kita kung special yung tao, ganyan. And yeah, feel ko na naman problema ng mga ganyan. Actually, Glenn. Yeah, ganyan. Feeling ko secure na naman ganyan. Wala naman ibig sabihin na yung maganda, Catherine. Actually, mga nanay-ingger, shots. Kasi kababa ng hair mo. Okay. Actually, si Kat din eh. Meron ka nito pink siya somewhere balikat. Meron ka laki niya. Pero may gusto ko ganyan. Ayun. Ayan, mas ganyan. Dati kasi hindi ako sweet talaga. Pero sweet ako kasi na-influence na ako. Nahiya ako before college. Wala na yung
Okay lang naman eh. Sabi ko, mas marami na yung kaya sa Actually. Okay, thank you. Kay, ano naman, kay Mateo. Mateo, kasi, di ba, you did a movie with the Lisken. With Lisken, I mean, and then, this time we got me ano yung, hindi ko naman ibig sabihin compare, kundi ano yung difference ng dalawang love tips na yun, based on your personal experience? They both have very strong chemistry, but they're different. They're different. To say a role with Enrique Lanza, very nice, fun to view with, but they're different these two. How do I explain? I don't know, they're just different. The way they treat each other, the way they look at each other, it's different kind of love. I don't know how it's hard to explain. May mga gano'n, hindi mo put in words nila, how you describe them. Right. Okay, one last thing. Since lagi kayong third wheeler, do you see one day na ikaw na rin yung may third wheeler sa movie mo? I think next JD naman, ako lang. Oo nga. Mas younger. Sa TV naman yung Lisken, di ba? Ano ba? Sa TV yung Lisken ka. Lisken. Dolce Amore. Movie, sila naman. Mga concert, JD. Okay, thank you. Thank you, Jennifer. Ito si Archie. May question si Archie Alemania. Actually, Archie Liao. Please! Doon ang question ko kay Alvera, no? Yung pinamit pelikula mo is Crazy People US, ay pinunan sa Pinaptubo sa Samares. Itong huli, pinunan sa Mualgual sa Cebu. Gano'ng importante ang Mualgual sa pelikula bilang backdrop? Actually, it's not just Mualgual. Maraming pinunahang lugar sa Cebu. Importante siya because kailangan pumunta ng characters talaga doon. So, meron silang importante kailangan puntahan, and at the same time, si Catherine, yung character niya, si Gab, has to fix something for her wedding also in Cebu. So, that's why it's important also na pumunta sila doon. I understand may mga underwater scenes dito. Yeah, meron din sila underwater. So may underwater scenes in Katniel. Yeah. So, ang question ko, Katniel, so may underwater scenes kayo dito, ang papel niya supposed to be married kayo. So, mature na yung role nyo. So, ano ba yung mga challenges na susunod sa mga susunod na gagawin nyo since you are tackling mature roles now? Since dito, expect kung may underwater scenes, siyempre, we expect na makita si Kat na naka-bathing suit. At si Kelvin, siguro, naka-trunks or what? Siguro yung challenge na kasi for this movie talaga, pag sinabi naman mature naman yung matanda na lahat, yung ibig sabihin naman yung mga problems, yung mga tinataka namin, kung paano namin handle yung mga bagay, ganyan, more ganun po. And siguro yung challenge talaga, every time na gumagawa kami ng movie or teleseries, kung paano siya may iba, na yun yung mahirap talaga. Like sabi ni Derek May kanina, from Barcelona, ano naman yung offer mo iba dito? And habang mas marami ka nagagawa, mas hindi limited yung pwede mong gawin. So, yun, sabi ko na masaya ako sa lahat ng nagawa ko ito kasi ang gano'n yung first time, nagiging challenge din sa amin yung nag-aral kami mag-dive, tumalon kami ng cliff. Ang daming first dito sa movie, so masaya naman. Daniel, yung nasabi? Ano po, sir? Ganon din ho. Pag sinabi naman po mature sa amin, hindi naman po naka-bathing suit o naka-trunks ako na yun nga, sa pagtackle po ng problema, sa pamilya, sa pag-ibig, sa kaibigan, ganon lang po yung pagiging mature ng movie.
Well, in any case, ready na kayo sa mga challenges ng sa susunod na mga groups nyo since mature na ipatagan nyo. Like, halimbawa, mga touring kissing scenes at love scenes, pwede na kayo. Ayan tayo, Archie, Pag mature gusto, swimming tracks, painting suit Challenges pagkuhan. Okay. Sige, ano gagawin Leo? Kaya nyo ba sagutin yan? I don't know. Are you comfortable answering that? Sir Archie, hindi pa rin din man siguro yung torrent na kissing scene. Tsaka loves. Hindi pa naman po siguro. Pero, hindi ko po alam. Hindi ba siguro? You get there. Pag dumating yung next project, di ba? Ngayon, definitely, whatever it is na kaya nyo ibigay, iyon. Di ba? Go ahead. I just want to clarify kasi, when we say mature, nagiging expectation is there's more skin, or matatanda na sila, yung parang gano'n. So, that's what I said, tama lang sa okasyon, meaning they're still acting their age in the movie. Hinay-hinay lang sa yung mga roles na gagawin, ano yung pag-level up. But when we say mature, it means not juvenile. It means hindi na yung bata, mababaw na love story. It means handling people their age, handling adult problems. Meaning adulting. They're adulting already. Hindi na sila nagtatrabaho na, they're already, they have... Yeah, that's perfect. Complex explanation. They have their whole lives ahead of them, which is their age right now, which is what is relatable dun sa movie. Which is what yung role nila, yung ginagawa nila. Hindi naman namin syempre fast track yung pag-mature nila. Ay, din naman natin madalagin. So, tama lang. Tama lang para sa edad nila. Okay, thank you, Direk. Leo, bago si Salve, meron kang question? Kasi sa solo ng fans, para na magkaroon ka ng statement, di ba? Maraming fans na talaga gusto rin mag-portray ka ng Darna. So, gusto namin malaman kung anong reaction mo, kung masasabi mo sa kanila, para matapos na, di ba? Ano ba? Siguro, parang kumakonsider ako na mag-portray ng thank you, isang malaking role yun at very iconic si Lorna, lalo na sa ating mga Pilipino, sa aming mga babae. So, hindi ko alam sa ngayon talaga yung meron na palang yung focus. Hindi ko alam. Sa thank you, sa kung may isip nila ako, yeah, hindi appreciate it. Okay. PJ, maraming gusto mag-portray ka ng team. Sorry na! Pinutol talaga, Ayan. Crystal, would you like to thank them for coming today na? Maraming salamat po sa pupunta niyo lahat. Sana po manood po kayo lahat ng Can't Help Falling in Love. Lapit mo na lapit na po. April 15. April 15 po. Alright, thank you. Janos, Ayun po, panoorin po yung Can't Help Falling in Love. Ayun, napakaganda mo pelikula. Ito ang take po ulit sa Robo. Nakakabibig ko ni Martin na naman siya. Gusto ni Pato Suke. Mateo Kinchali! Thank you very much, Sir AJ. Thank you very much, Star Cinema, for allowing me to do this project. And I hope you guys enjoy. I know you guys will enjoy April 15. Can't Help Falling in Love. Maraming salamat, restaurant. Thank you both. You're so good looking today, Mateo. Direct Main Cruz of Yard! Maraming salamat po sa inyo lahat for coming here today. Please support the movie. Sa April 15 na po siya ng Can't Help Falling in Love. Thank you, Direct Main. Excited everyone. Ladies first. Catherine Bernardo, the birthday girl. Please, Ate. Okay, ang una sa lahat
po at maraming salamat sa oras. Sana po panoorin ang kanyang telephone and may purchasing na po yan. Hindi lang po ito rom-com at may nanin po ito. Kaya maraming salamat po sa lahat and have a good day. Yes, thank you tayo lang sa Metro Manila. Congratulations on showing Kanta! Falling down from stars. Mag-ready na po kami. Exclusive po kami dalawang. Yun na. Exclusive po kami sa isa't isa. Oh my goodness. This what day is today? Wow. And for that, okay, nami sabi. Okay. For the last question, sabi, at the answer from you, DJ.